Hinahangad ng lahat ng tao sa mundo ang mabuhay ng walang hanggan. Ngunit hindi nila alam na ang tinatawag nilang mga batas ng langit ay binuo ko lang ng mabilis at walang kahirap-hirap noon. Para lang maprotektahan ng singsing na ito sa aking dibdib. Itinakwil ko ang aking banal na lakas at sinelyohan ng aking sariling kapangyarihan. Kusang loob akong nanatili rito sa tore ng Guanxing. Para maging isang simpleng taguwalis na mortal na mas masahol pa sa aso. Ha 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 ha. Yun Cheniyo, lipas na ang 3 araw na palugit. Ibigay nyo na ang sagradong enerhiya ng lupa ng inyong tore ng Guanxing. O kaya naman, sumama ka sa akin ng kusa ngayon para maging pangalawang asawa ko. Ang lakas ng loob mong saktan ng mga tao sa tore ng Guanxing. Isa lamang siyang mortal. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Ang hanggal na batang ito, malapit nang maubos ang kanyang sariling lakas ng buhay. Pero pilit pa rin niyang pinoprotektahan ng isang walang kwentang taguwalis na tulad ko. Yun Cheniyo, talagang lalo ka pang nagiging kaawa-awa habang lumilipas ang panahon. Dahil ayaw mo sa maayos na usapan, dadaanin kita sa dahas. Sisirain ko muna ang bulok mong espada. Dinumihan mo ang damit na binili niya para sa akin. At mas lalong hindi mo siya dapat sinaktan. HMP. Isang walang silbing mortal, may lakas ng loob na kalabanin ako. Ano ito? Anong klaseng kapangyarihan ito? Sino ka ba talaga? Ang isang katulad mo ay walang karapatang malaman ang pangalan ko. Lapastangan, ang lakas ng loob mo. Watchen, umilag ka bilis. Isa siyang makapangyarihang master sa antas ng Yuan Ying. Antas ng Yuan Ying. Tamang-tama, pwede siyang gawing pagkain ng alaga kong ibon. Fuck hen. Kra. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Ang ama ko ay isang makapangyarihang master ng Yuan Ying. Hindi mo pwedeng binigyan na kita ng pagkakataon. Pero nagkamali ka. Napakalaking pagkakamali. Nasaktan siya. Ang kapangyarihan ko. Sinira mo ang aking ugat ng lakas. Lumayas kayo kasama ang mga aso nyo. Bumalik ka at sabihin mo sa matandang yun, na kapag nang-ahas pa siyang tumapak kahit isang hakbang sa tore ng Guanxing, kukunin ko ang kanyang Yuan Ying at susunugin ito bilang liwanag. Ha 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 ha. Ha? Paano ito naging posible? Winasak niya ang aking banal na diwa mula sa malayo. Anong klaseng sinaunang halimaw ang nagtatago sa loob ng Guanxing Tower? Watchen, maayos ka lang ba? Ang hanggal mo talaga. Bakit ka hamarang sa harapan ko kanina? Alam mo bang muntik ka nang mamatay? Wala ito. Maayos naman ako. Master, kanina ba ay? Ang iniwan ng mga ninuno ng Guanxing Tower mula sa iba't ibang henerasyon. Nagpakita ng kapangyarihan ng dakilang proteksyon ng sekta. Kusa na lang naglaho ang naglalakihang kidlat. Ang proteksyon ng sekta. Totoo nga kaya ang alamat na iniwan ni Lolo noon. Mula ngayon, anuman ang mangyari, magtago ka sa likod ko. Buhay pa ang iyong master. Hindi mo kailangang magpakabayani, isa ka lang mortal. Opo, masusunod po, aking master. Ang Guanxing Secret Realm. Gusto nilang agawin ito. Para makuha ang pinakapuso ng enerhiya ng Secret Realm. Ang iba't ibang sekta, gusto na ba talaga nila tayong ubusin at patayin ng tuluyan? Sa sandaling iyon kanina, iyon ang presensya ng Realm Lord. Buhay nga siya, hindi pa siya patay. Ibigay ang aking utos. Ipasara ang Guanxing Secret Realm anuman ang mangyari. Sisiguraduhin kong magdurusa siya sa impyerno magpakailanman. Ang Guanxing Secret Realm. Mukhang ang maliit na laruan na basta ko na lang itinapon noon.
ay pinag-iinteresan ngayon ng mga walang isip. Hindi pa rin sapat. Bukas na bukas ang Guanxing Secret Realm. Kung wala tayong mahiwagang sandata na magpoprotekta sa atin. Hindi pa rin sapat. Bukas na bukas ang Guanxing Secret Realm. Kung wala tayong mahiwagang sandata na magpoprotekta sa atin, paano ko mapoprotektahan ang huling pamana ng ating sekta? Ang pinaghirapan ba ni Lolo ay tuluyan ng masisira sa mga kamay ko. Napakasutil mong bata. Ilang beses mo na akong pinrotektahan. Ngayon, ako naman ang poprotekta sa'yo. Muling nabubuo. Anong nangyayari rito? Hindi lang ito basta naayos, kundi pati ang kalidad nito. Espiritual na enerhiya ba ito ng pinakamataas na antas? Hindi. Mas mataas pa roon. Haha. Ha. Tingnan nyo si binibining yun ng Guanxing Pavilion, yung naghihirap na. Talagang naglakas loob siyang pumunta rito, at hindi lang yun. Nagdala pa siya ng isang walang silbing mortal. Bakit? Nagdala ka ba ng taga-walis para may magligpit ng bangkay nyo sa loob? Ha 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 ha. Sumunod ka lang sa akin. Pagpasok natin, huwag na huwag kang aalis sa tabi ko. Mas nakakatakot ang mga tao sa loob kaysa sa mga halimaw. Opo, masusunod po, Master. Misteryosong lupain ng Guanxing, bumukas ka. Teka, mali ito. Dapat ay sa espiritual na damuhan ang labas ng misteryosong lupain na ito. Bakit tayo biglang napunta sa pinakagitna sa lambak ng kamatayan? May nagmanipula sa forma sayon dito. Wala nang atrasan to. Ako ba talaga ang humiwa nito? Binaliwala lang ng espadang ito ang depensa ng rurok ng ikaapat na antas. Napakalakas nyo, Master. Ako, alam ko namang wala kayong katapat sa buong mundo. Kahit ang dambuhalang oso na to, napatay nyo sa isang kumpas lang ng espada. Kahanga-hanga, napakahusay talaga. Sinong mag-aakala na ang isang bagsak na sekta tulad ng Guanxing Pavilion ay nagtatago pa pala ng isang espada na hindi bababasa, isang mahiwagang kagamitan sa espasyo na nasa pinakamataas na espiritual na antas. Binibining yun. Salamat sa pagpatay sa hayop na to para sa akin. Ang forma sayo ng paglipat sa pasukan ng misteryosong lupain ng Hanjian Sect. Kayo ang may gawa nyun, hindi ba? HMP, kung kami nga, ano naman? Walang kasalanan ng isang karaniwang tao. Pero ang pagtatago ng kayamanan ang magdadala sa kanya ng kapahamakan. Iabot mo sa akin ang espadang iyan at ang itlog ng halimaw. At baka maawa pa ako sa inyo. At iwanang buo ang inyong mga bangkay. HMP, tungkol naman sa mortal na yan sa likod mo. Papatayin ko na lang din siya para aipakin sa mga buiter ng misteryosong lupaing ito. Gusto mo ang espada ko? Depende yan kung may tadhana ka pang mabuhay. Ha 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 ha. Mga Hangal.
Akala nyo ba talaga ay wala akong kahit anong paghahanda? Sa loob ng dakilang pormasyong ito, kahit pa narating mo na ang tunay na yugto ng Jindan, ay kailangan mo pa ring paikop sa kamatayan sa harap ko. Lumuhod kayo at gawin nyo na. Putulin nyo ang dalawang kamay ng babaeng yan. Dalhin nyo rito ang espada. Watchen, tumakbo ka. Huwag mo na akong intindihin, bilasan mo, tumakbo ka na. Shao Kei. Ang lakas ng kidlat na nilunok mo noong isang araw. Ibuga mo ng kaunti para magising ang mga diwa nila. Oh. Oh. Gumanti ang forma sayon laban sa atin. Hindi maaari. Ito ay ang formation disc na personal na ibinigay ng pinuno ng sekta. Paano naging pagbuhos ng madilim na enerhiya ang espiritual na lakas na ito? Ang kapangyarihan upang baligtarin ang lahat ng bagay. Master ng Yantian Ring. Narito ka nga talaga nagtatago. Ay ito. Anong antas ng kapangyarihan ito? Bumababa rito ang isang immortal mula sa itaas na mundo. Watchen, ano man ang mangyari. Kahit mamatay pa ako, mauuna ako sa'yo. Munting Hangul, sinabi ko na sa iyong magtago ka sa likuran ko. Bakit hindi ka na naman nakikinig? Watchen. Matulog ka muna. Masyadong marumi ang susunod na mangyayari. Hindi ito angkop para panoorin mo. Master ng Yantian Ring, hindi ka nga talaga namatay. Sayang nga lang at wasak na ang iyong banal na kaluluwa. Ngayon, isa ka na lamang basura na pilit na nag-aagaw buhay. Ibigay mo ng kusa ang binhi ng singsing. At baka maawa pa ako at iwanang buo ang iyong bangkay. Noong casual ko lang na nilikha ang mundong ito, ay wala ka pa sa isang butil ng alikabok. Sadyang ang aking banal na diwa ay humaharap sa matinding pagsubok. At ang mortal na katawang ito ay talagang hirap pa ring makasabay. Panginoon, 30,000 taon na ang lumipas. Sa wakas ay nagbalik na kayo. 30,000 taon. Nagtago ka talaga rito para bantayan ang iyong kapatid sa lihim na dako ng Guanxing. Salamat sa sakripisyo mo, aking matapat na kasama. Panginoon, noong gumuho ang inyong banal na templo, at sinelyohan ninyo ako rito, sinabi ninyong babalik kayo para sunduin ako. Hindi ako umalis sa aking kinaroroonan kahit isang hakbang. Sa wakas, naghintay ako. Saka na natin pag-usapan ng iba. Magtago ka muna. Huwag mo siyang takutin. Watchen, Watchen. Watchen, nasaan ka? Pinakaba mo ako ng husto. Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Yung halimaw sa itaas. Akala ko talaga katapusan na natin. Pinuno, napakalaki ng inyong swerte. Sadyang mahaba ang ating buhay. Noong nahulog tayo, sakto namang, bumagsak tayo sa malambot at kumikinang na lumot. Tingnan mo, mukhang hindi naman tayo hinabol ng halimaw. Kumpirmado ang target. Hulihing buhay ang babae, paslangin ang lalaki. Mag-ingat ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Burahin. Nasaan sila? Nasaan ang mga mamamatay tao kanina? Malamang ay dahil sa mga lomet sa espasyo rito sa kailaliman, na napakabuhay. Minalas lang sila. Pagkatawid pa lang nila, ay agad na silang nahigop at naduraj sa bagyo ng kawalan. Ito ang selyadong daluyan ng langit ng sinaunang lahing banal. Hindi ka ordinaryong mortal mula sa templo ng Guanxing. Ang sakit. Parang mabibiyak ang katawan ko. Ginamit ang buhay niya upang patuloy na buhayin ang sirang lihim na dakong ito. Napakagaling. Sino man ang naglagay ng sumpang ito, sisiguraduhin kong ipapatapon ko ang iyong kaluluwa sa kaibuturan ng impyerno, upang magdusa ka ng walang hanggan. Chenillo, huwag kang matakot. Nandito ako. Hinding-hindi ko hahayaang may kumuha pa ng kahit isang patak ng dugo mo.
Watchan. Nagdurugo ka. Umalis ka na, huwag mo na akong intindihin, pabigat lang ako. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Ikaw kaya ang pinuno ng aking Guanzin Pavilion. Kung hindi kita sasamahan, saan pa ako magwawalis? Nahanap din natin ang sisidlang kailangan ng dakilang Panginoon. Gaya ng inaasahan, nakatago nga ito sa mababang mundong ito. Basta't maibalik natin siya at sipsipin ang kanyang kapangyarihan sa ating dugo. Tiyak na gagantimpalaan tayo ng malaki ng dakilang Panginoon. Aba, napakamapagmahal naman pala ng insekto mula sa mababang mundong ito. Sige, tadterin niyo ang lalaking iyan ng pino. At ang banyaga, tusukin ng mga kawit sa kanyang balikat at kalad ka rin palis. Sisidlan. Tadterin ng pino. Kahit maging alikabok, hindi kayo karapat-dapat. Ay, ito. Ito ang totoong anyo ng isang sagradong halimaw. Sino? Sino ka ba talaga? Bumalik kayo at sabihin sa inyong dakilang Panginoon. Ihanda na niya ang kanyang leeg para sa utang niyang dugo. Sisingilin ko ang buong palasyo ng Ling Xiao para magbayad. Huwag kayong aalis. Mabuti na lang, hindi ko inakalang makikita kita rito. Akala ko kung sinong makapangyarihang nilalang ang nangahas na pumasok sa banal na bilangguan. Iyon pala, ang sisidlan mula sa mababang mundo na kakapadala lang pabalik dito. At isang mortal na nawalan ng kapangyarihan at walang silbi. Ihatid ang babaeng sisidlan na iyan sa dakilang Panginoon para mag-ulat. At para naman sa lalaking iyan, gapyusan agad gamit ang kadena ng langit at itapon sa lawa ng kidlat para aipakin sa mga aso. Ako. Huwag. Alisin mo ang marumi mong kamay. Lapastangan, alis. Isang insekto mula sa mababang mundo ng ahas na lumaban sa arena ng mga Diyos. Isa aktibo ang depensa, gamitin ang kadena ng langit para wasakin ang kanyang kaluluwa. Imposible. Ang kadena ng langit ay nagmula sa batas ng kalangitan. Paano ito basta nalang naglaho ng walang bakas? Anong klaseng halimaw ka? Batas ng kalangitan. Noong binuo ko ang batas na iyan, wala pa kayong mga asong wala namang alam gawin kundi ang kumahol. Master ng singsing ng Yantian. 30,000 taon na. Sa wakas, ang natitira mong kaluluwa ay kusang nahulog sa aming bitag. Ngayong araw, dudurugin ko ng lubusan ang iyong banal na binhi. Matandang hanggal, nais mo ba ang aking buhay? Tingnan muna natin. Kung makakayanan mo ang aking talon ng alak. Ang presensyang ito, hindi ko akalaing dinala mo pa pati ang Shen Yuan. Hindi, sa ganyang sugatan at mahinang katawan, hinding-hindi mo yan maiwawasiwas. Manahimik ka. Ang sumpang katawang ito, talagang napakahina pa rin. Kung pipilitin kong gamitin ang aking pinagmumulang lakas at gumuho ang aking banal na binhi, hinding-hindi ko na muling mapapalakas ang kanyang dugo. Watchan. Watchan, anong nangyayari sa'yo? Nasaan tayo? Nasaan na ang gintong higanti kanina? Pinuno, salamat naman at gising ka na. Hindi ko rin po alam kung ano ang nangyari. Matapos tayong mahigop ng lomet na yon, ay bigla na lang tayong bumagsak dito. Ang higanti sa kalangitan kanina. Parang tinamaan ng isang biglaang itim na kidlat at nadurotch ng pira-piraso. Maging ang mga bantay sa paligid ay naging abo na rin. Marahil ay nagpakita ng himala ang may-ari ng lugar na ito para iligtas tayo. Ang espiritual na enerhiya rito. Hindi lang ito basta espiritual na enerhiya. Mas mataas at mas dalisay ito ng milyon-milyong beses kaysa sa enerhiya ng langit ng siyam na lalawigan.
Napadpad ba tayo sa maalamat na banal na daigdig? Pinuno, hindi tayo maaaring manatili rito ng matagal. Bagaman iniligtas tayo ng itim na kidlat na iyon, nakaakit naman ito ng mas maraming halimaw. Kailangan na nating umalis agad. Watchen, ang selyo sa loob ng aking katawan. Parang unti-unting napipigilan. At kahit napakabangis ng enerhiya sa paligid, kusang gumagana at lumalakas ang aking kapangyarihan. Huwag kang matakot, anuman. Ang lugar na ito, ako, si Yunchen Yu, ay sumusumpa. Hanggat may hininga pa ako, hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Gising ang langit. Sa bulok na lugar na ito tulad ng guho ng Shinien, sinong mag-aakalang makakatagpo ako ng isang buhay na hamak na babae mula sa mababang mundo na may taglay na sinaunang sumpa ng ugat, at may sira pa ang selyo nito. Kapag dinala ko ang babaeng ito sa itim na merkado at ibinente sa mga matatandang halimaw doon, siguradong makakakuha ako ng 10,000 bato ng Shen Yuan, HMPH. At para naman sa mortal na gwapitong iyon na wala man lang kahit katiting na kapangyarihan. Mga alaga kong lobo, may dagdag na pagkain kayo ngayon. Ang lakas ng loob ninyo. Kayong mga hampas lupa mula sa mababang mundo, may lakas pa kayong humawak ng espada dito sa guho ng Shinien ng mataas na mundo. Kapag naluri at nanguya na ng aking mga lobo ang gwapitong iyon, ako naman ang dahan-daang magpaparusa sa iyo, babae. Gutom ka na ba bukod sa taong naggagabay sa atin? Patayin mo ang lahat ng matitira. Ano ito? Anong uri ng banal na halimaw ng void ito? Hindi ka lang basta ordinaryong mortal, ikaw. Cheniyu, gumising ka. Watchen, nasaan na ang masamang taong iyon? Mukhang may sira yata ang halimaw na iyon. Nang sumugod siya sa aking harapan, bigla na lang siyang nagkapira-pirasong sumabog mag-isa. At para naman sa kalahating tao at kalahating bakal na lalaking ito, minalas lang siya. Tinamaan siya ng isang banal na buto na nahulog mula sa langit, at naiupi na parang lata. Watchen. Basta't kasama kita, kahit nasa mapanglo at banyagang mataas na mundo tayo, hindi ko katatakutan ng anumang dilim na nagbabanta sa atin. Mayroon bang makakapagpagaling sa pinagmula ng kanyang napinsalang ugat ng kapangyarihan kahit anong pambihirang gamot? Mayroon, sa bulwagan ng Chenjin sa Heisha, nandoon na ang lahat. Maawa po kayo, Ginoo. Handa po akong ituro sa inyo ang daan. Bagaman pansamantala kong napigil ang sumpa sa mga ugat ni Cheniyu, kung walang banal na lotes ng siyam na pagbabago para ayusin ang kanyang core, maaari itong sumabog muli anumang oras. Mukhang kailangan talaga nating pumunta sa Heisha. Kautusan ng langit. Sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalawang ito, ay gagantimpalaan ng 100,000 bato ng Shen Yuan at gagawing Earth Immortal. At para sa makakahuli ng buhay sa babaeng salarin at papatay sa lalaki, isang kopa lamang para direktang mapabilang sa banal na listahan ng langit. Watchen, may kainahinalang nangyayari rito. Saan man tumingin ay puno ng mga warrant para sa ating pagdakip mula sa itaas na mundo. Tayong dalawa ang tinutugis ng buong mundo ngayon. Kahit mababang uri lang ang maskara ng guni-guni na ito, ngunit kahit papaano ay makatutulong ito upang hindi tayo makilala. Tandaan mo, kapag pumasok na tayo sa loob, huwag kang magsasalita. Ipaubaya mo ang lahat sa akin. Tiyak na kukunin ko at ilalabas para sa iyo ang siyam na pag-ikot na banal na lotes. Opo, masusunod po, aking pinuno. Sinisiguro kung magtatago lang ako sa likod mo at hindi gagawa ng anumang gulo. Tagapamahala, balita ko ay mayroon kayong isang siyam na pag-ikot na banal na lotes dito. Kukunin ko na yan, ha? Saan naman galing ang hampas lupang ito? Kahit ang banal na lotes, ay isang pambihirang banal na gamot na kayang bumuhay muli sa banal na kapangyarihan. Ang halaga niyan ay 100,000 piraso ng pinakamataas na uri ng banal na bato. Kahit patadterin ninyo ang sarili ninyong mga buto at ibenta ng 4 kilo, hindi pa rin ninyo kayang abutin kahit ang barya nito. Alis, lumayas kayo rito, huwag kayong hamarang sa daan ko. 100,000 banal na bato, kukunin na yan ng batang Panginoong ito. Sakto, gagamitin ko ang basurang lotes na yan bilang merienda para sa aking dagwang leon pag uwi ko. HMPH, tagapamahalang 1. Ano na ba ang nangyayari sa bulwagan ng libong sikreto ninyo ngayon? Kahit sino na lang bang aso't pusa ay pinapapasok ninyo rito. Ipalayas mo at itapon sa labas ang 20 pulubing ito. Nababahuan na ako sa kanila. May patakaran tayo na kung sino ang nauna, siya ang dapat unahin. Subukan mo siyang hawakan kahit isang beses lang, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo.
100,000 banal na bato. Mukhang wala ngang kwenta ang pera dito sa itaas na mundo. Ito ang maalamat at pambihirang banal na metal na nagmula sa kaibuturan ng karagatan. Ang banal na metal ng natuyong karagatan. Ganito kalaking tipak nito. Ang halaga nito. Tiyak na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1,000,000 banal na bato. Gamitin mo ang 100,000 upang ibalot ang lotes na yan. At ang natitirang 900,000 ay ibabayad ko para sa kanyang buhay. Kung sino man ang makakapatay sa kanya na mapupunta ang banal na metal na ito. Ang lakas ng loob mo. Ako ang batang Panginoon ng sektang Dugot Buto. Tagapamahalawan. Gusto ba talaga ng pamilya ng Chenjina? Para lang sa isang estrangherong walang pinagmulan. Ay hominin ng digmaan ng aking sektang Dugot Buto. Siyempre, gusto ko ang sinaunang banal na kasulatan ng tubig. Pero gusto ko rin ang banal na selyo ng paglikha mula sa Heavenly Dao. Isang hamak at mahinang nilalang na katulad mo, naglakas loob pang pumunta rito. Kayong dalawa, ang inyong mga ulo, ay kukunin ng pamilya ng Chenji. Watchen, nakulong tayo sa bitag ng 10 kamatayan. Nakulong, mukhang may nakalimutan ka yata. Hindi mo kami ikinulong sa holang ito, kundi ikinulong mo ang sarili mo kasama ko, hahaha. Nagmamalaki ka pa rin sa loob ng bitag ng 10 kamatayan. Matuno ka sana at maging dugo, doon ka na magmayabang sa impyerno. Paano mo ginawang bitag ng pagtitipon ng espiritu ang mapanganib na bitag na ito? Ano ba ang ginawa mo? Dahil gustong-gusto mo naman ang holang ito. Manatili ka na rito magpakailanman. Hangin. Pavilion Master, ibuka mo ang iyong bibig. Watchen. Sinaunang bitag ng kamatayan yon. Paano mo nagawa yon? Ibig bang sabihin ito, niloloko mo lang ako simula pa nung una? Hindi ka lang pala isang mortal. Pavilion Master, nagkakamali ka talaga. Masyado nang luma ang bitag na iyon kaya nasira na. Siguro nagka-short circuit ang pinakapuso ng bitag. Hindi lang sa hindi ito nakapatay, kundi bumalik pa ang sarili nitong lakas laban sa kanila. Malas lang talaga ng tagapamahalang yon. Naging bato siya ng tamaan ng pagsabog ng bitag. Kusa ko lang namang naitulak ang pinto ng taguan ng kayamanan. At bigla na lang itong bumukas. Sinuwerte ka lang talaga. Sa susunod na mangyari ito, kailangan mong magtago sa likod ko. Narinig mo ba? Sige. Masusunod po, Pavilion Master. Winasak mo ang pavilion ng Chenji, at ninakawan mo ako ng aking banal na tableta ng espiritu. Kayong dalawang pag-anti mula sa mababang mundo. Naglakas loob pa kayong maghasik ng kaguluhan sa aking teritoryo. Matandang demonyo ng Dacheng Realm. Jichen, kahit pamaalya ang mahiwagang depensa natin ngayon, wala na ring makakaligtas sa atin. Ibigay nyo ang orihinal na lakas ng babaeng iyan. At ang sinaunang gintong banal na nakuha nyo kanina, ialay nyo sa akin. Baka sakaling maawa ako. At hayaan kong maglakbay ang inyong natitirang kaluluwa para sa muling pagsilang. Ito ang sinaunang kayamanan na nahanap ko sa banal na guho, sa ilalim ng kapangyarihan nito. Kahit ang bathala ng palasyo ng Lingxiao ay hinding-hindi makakatakas. Mawalan na kayo ng pag-asa, mga hamak na kulisap. Ang lumang orasan na basta ko lang ginawa at itinapon noon, ay itinuring palang sagradong kayamanan ng mga basurang tulad ninyo. Gagamitin nyo ang laruan ko, para ikulong ako. Sa tingin mo ba, susunod yan sa'yo? O sa akin? Anong nangyayari? Bakit biglang nagwala ang sinaunang relic na ito at ako pa ang sinusupil? Dahil masyadong mabagal ang ikot mo noon, basta na lang kita itinapon sa basurahan. Hindi ko akalain na ituturing ka palang kayamanan ng isang hamak na insekto. Dahil ba sa daan-daang milyong taon kitang hindi nadidisiplina, nakalimutan mo na kung sino ang tunay mong Diyos. Sino? Sino ka ba talaga? Ang compass na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng banal na guho. Bakit ito susunod sa isang mortal na walang kahit anong kapangyarihan? At pagkatapos ng araw na ito, wala nang matitirang Yuying sa itaas na realm. Maglaho ka ng tuluyan. Hu Chen, ikaw. Ano ba talagang nangyayari? Hinawakan mo lang ang compass na yon. Bigla na lang naglaho ang matandang demonyo ng Dacheng Realm. Pinuno, sinabi ko naman sa inyo na napakaswerte ninyo talaga. Ang bulok na compass na iyon ay siguradong
Natakot sa dugo ng sinaunang banal na lahi, na nagising sa inyo kanina. Kaya kusa na kayong kinilala nito bilang bagong Panginoon. Na-curious lang naman akong hawakan yun kanina. Tapos bigla na lang itong naglabas ng lakas at pinuksa ang lahat ng masasamang tao. Napakalakas ninyo talaga, pinuno. Mukhang pagkatapos nito, dito sa itaas na realm, wala nang makakaharang sa atin ngayon. Dahil nga ba talaga ito sa aking dugo? Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay buhay tayo. Watchen, pagod na ako. Masyadong mapanganib dito. Saan na tayo dapat magtungo? Panginoong Ke, matulog ka na ng mahimbing. Hanggat narito ako, walang makakasakit sa iyo kahit kaunti. Noong gumuho ang aking sagradong palasyo, at nasira ang kapangyarihan sa loob ng aking singsing, nandito ka lang pala sa mataas na mundo sa lahat ng oras na ito. Sabihin mo sa akin, nasaan ang ninakaw sa aking puso ng dakilang bathala? Saan ito itinago ng matandang Hangul na si Bathalang Kangkyong? Ang punong general ng banal na templo ng Lingxiao, ang mapagmataas na bathala ng digmaan, na nasa antas ng isang tunay na immortal. Dadalhin mo ba talaga ang kautusan ng kamatayan ng kalangitan para personal na bumaba sa lambak ng mga Diyos? Tamang-tama, dahil ang lupaypay kong mortal na katawan ay hindi na rin magtatagal. Pupunta ako roon para bawiin ang aking puso, at sabay na ring ililibing ang mga asong humahabol sa atin. Akala nyo ba makakatakas kayo? Banal na sibat ng kalangitan, tusukin mo at wasakin ang kanilang mga kaluluwa. Watchen, mag-ingat ka sa likod mo. Isang hamak na uod, nangangahas pang magpakita ng ngipin sa akin. Ate. Napakalaki mong tanga. Bakit ba lagi mo na lang akong pinoprotektahan sa mga bisig mo? Kung mamatay ka, paano na ako mabubuhay na mag-isa rito sa mataas na mundo? Ipinipinid ng batas ng lugar na ito ang ating kapangyarihang espiritual. Watchen, huwag kang gumalaw ng pabasta-basta. Napakalupit ng grabidad sa lugar na ito. Hindi ito makakayanan ng isang ordinaryong mortal. Ang kapangyarihan mo. Watchen, bakit kulay ginto ang dugo mo? Iyan ang puso ng dakilang bathala na nawala ng 30,000 taon. Ha 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 ha. Nasa panig ko ang kapalaran. Kunin niyo sa aking kamay ang gintong dugong iyan. Kahit ang dambuhalang nilalang sa langit ay napatay mo sa isang salita lang. Hindi ka lang basta isang tagalinis na mortal, tama ba ako? Sino ka ba talaga? Huwag kang matakot kahit sino pa man ako. Ako pa rin ang nakasama mo sa tore ng pagmamasid sa bituin. Si Ji Watchen. Na iniligtas mo gamit ang banal na dugo ng iyong kaluluwa. Hindi kailanman magbabago ang araw na ito. Ha ha ha, mamamatay na kayo pero nagagawa nyo pang maglambingan at ang pusong iyan ng dakilang Diyos. Ang magdadala sa aking banal na pagkatao sa pinakamataas na kapangyarihan bilang hari ng mga Diyos. Sinong mangangahas na humadlang sa paggising ng aking banal na kaluluwa? Huwag mo siyang hahawakan. Isang hamak na nilalang lang mula sa mababang mundo, ang nagtatangkang yumanig sa langit. Maduraj ka. Walang hiya. Ikaw, isang hamak na halimaw, ay ikaw. Ikaw ba talaga ang Panginoon ng daigdig? Hindi ba't nawasak na ang iyong banal na kapangyarihan? Ang puso ko. Tingin mo ba karapat-dapat ang isang asong bantay na tulad mong pagnasaan ito? Lumuhad ka. Ha 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 ha. Kahit pa bumalik ang lahat ng Diyos, ano naman? Mahal na Panginoon, nahulog ka sa aking patibong. Ang sandaling pagsamahin mo ang puso mo ang mismong hinihintay ng dakilang Panginoon. Maraming salamat, dakilang Panginoon, dahil binuksan mo para sa akin ang sinaunang libingan ng mga Diyos. Ang huling selyo nito, ang puso mo, ay mananatili sa bangin na ito magpakailanman bilang isang alay. Hangul. Akala mo ba, noong 30,000 taon ang nakalipas, kung bakit ko itinapon ang puso ko sa lugar na ito? Guro, aking guro, bagamat taglay mo ang kapangyarihang lumikha ng mundo, ngunit napakayabang mo.
Ang selyong ito na kumakalaban sa langit, ay binuo ko gamit ang galit ng 100,000 sinaunang Diyos at demonyo, para lamang wasakin ang pinagmulan ng iyong lakas. Hahaha, kaya sumuko ka na at maging pagkain ng selyong ito, para tulungan akong umakyat sa trono ng tunay na Diyos. Kang Kyong, 100,000 taon mo na akong pinagsisilbihan, hindi ka pa rito natututo. Kung kaya kong likhain ang batas ng lahat ng bagay, paano ako mag-iiwan ng ganoon kahalatang kahinaan? Akala mo ba ikaw ang kusang nag-ipon ng galit ng 100,000 Diyos at demonyo, na iyan? Ako ang gumawa niya noon. At ikaw? Ikaw? Aking mga general, 30,000 taon kayong dumanas ng kadiliman. Labis kayong nagdusa. Ngayong araw, ipagkakaloob ko sa inyo ang pagbabalik sa dagat ng mga bituin. Ikaw. Ikaw nga ba talaga ang Realm Lord ng Yanjuang na siyang may hawak sa kapalaran ng lahat? Ibig bang sabihin, ang pagkikita natin sa tore ng Guanxing, ay bahagi rin ba ng iyong mga plano? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa ilalim ng aking plano, maliban sa iyo. Ikaw ang kaisa-isang bagay sa nakalipas na 30,000 taon, na naging tanging pagbabago sa aking plano, Chenillo. Gaano man karaming alaala ang magbalik sa akin. At kahit ano pa ang maging pagkakakilanlan ko, sa sandaling lumingon ka, ako pa rin ang taong laging nagtatago sa likod mo. Ang mapag-isang tao na lagi mong pinoprotektahan. Aking Huyi. Sa wakas, dumating ka na. Wasakin mo ang mapagpanggap na batas ng langit. Iligtas mo ang lahi ng mga Diyos. Kaya naman pala, hindi lang basta ninakaw ng matandang asong si Kang Kyong ang aking baston ng kapangyarihan. Kinulong din niya ang sinaunang lahi ng mga Diyos para sipsipin ang kanilang kapangyarihan. Ay, ito. Ito ba ang katotohanan tungkol sa kaitaasan? Itinuturing nilang parang mga hayop ang lahi ng mga Diyos para lamang pagkunan ng kanilang lakas. Bika. Nangako ako sa iyo na hinding-hindi ko hahayaang may sumipsip pa ng kahit isang patak ng dugo mo. Ang lahat ng atresong ito ay sisingilin ko ngayong araw ng may kasamang interes. May natukoy na ilegal na pumasok mula sa ibabang daigdig. Nasa pinakamataas na uri ang katugmaan ng kanyang dugo. Sinisimula na ang pagbawi sa kanyang pinagmumulang lakas. Tunawin siya sa mismong lugar na ito. Walang kahit anong kapangyarihan ang makakatago sa akin. Ang kabiguan sa mundong ito ay ako ang nagtatakda. Gagamitin mo ba ang sarili kong dugo para igapos ako? Napakakaawa naman niya. Nararamdaman ko rito ang presensya na katulad ng sa akin. Ha? Sino ang may lakas ng loob na saktan siya, papatayin kita? Ang ganitong mabigat na gawain. Mula ngayon, huwag ka nang kikilos ng mag-isa. Ipaubaya mo sa akin. Leon, ganyan ka pa rin talaga kaprotektibo sa mga tauhan mo. At iyan mismo ang iyong nakamamatay na kahinaan. Akala mo ba talaga kailangan ko ang mga walang silbing yon? Para lang gamitin silang pananggalang laban sa'yo. Ang hinihintay ko talaga ay ang pagputol mo sa mga kadena. Ang sandali kung kailan mag-uumpisa ang bisa ng selyo ng buhay at kamatayan. Ang huling bakas ng pinagmulan ng dugo ng sinaunang lahi ng Diyos. Ay kukunin ko na. Ha 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 ha. Guro, ngayon ay bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa sirain mo ang katawang lupa na ito ng Diyosa, upang pigilan ang aking ritual. Pero ang batang pinuno mo ay madadamay dahil sa ugnayan ng kanyang dugo, at agad siyang maglalaho na parang abo.
Ha 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 ha. O kaya naman, panoorin mo na lang siyang matuyo habang sinisip-sip ko ang kanyang lakas. Para tulungan akong umakyat sa pinakamataas na trono ng Diyos. Guro, ano ang pipiliin mo? Watchan. Patayin mo na ako. Huwag mong hayaang magtagumpay siya. Ha ha ha, manahimik ka. Ang buhay mo ay sa akin, kay Guan Xinlo, nang walang pahintulot ko. Kahit ang walang kwentang batas ng langit na yan, hindi ka maaagaw sa akin. Ha 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 ha, ang selyo ng dugong ito. Hindi maaari, ang selyo ng buhay at kamatayan, ay isang walang lunas na sumpa na nagbibigkis sa mga kaluluwa. Paano mo nagawang putulin ang tadhana? Ika, inilipat mo ang sumpa sa sarili mong katawan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Selyo ng buhay at kamatayan yan. Talagang inilipat mo pa yan sa sarili mo. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ang sumpa ng isang hamak na insekto ay hindi sapat para patayin ako, Kang Kyong. Ang pagbabanta sa akin gamit ang aking babae ay ang pinakatangang desisyon sa loob ng 30,000 taon na ginawa mo. Mawasak ka. Ha 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 ha. Napakagandang pagkawasak, guro. Napaka-inosente mo pa rin talaga. Akala mo ba talaga ay inililigtas mo sila? Ang ginawa mo lang ay pakawalan gamit ang sarili mong mga kamay sa nakalipas na 30,000 taon. Ang pinakakakilakilabot na pinagmulan ng kasamaan. Aking tunay na anyo, napakatagal mo akong pinahirapan sa paghihintay. Ang mortal mong katawan na dumaan sa mga pagsubok, ay nagawa pang alisin gamit ang iyong mga kamay ang buo mong lakas nung nasa rurok ka pa. Isang katawang nababalutan lamang ng lumang balat na hinubad ko noon, at gumagamit ng mga basurang sandata na aking pinagsawaan na. Kang Kyong. 30,000 taon na ang nakalipas. Nananatili pa rin ganoon kababaw at kayabang ang iyong imahinasyon. Gaano ka man kalakas, may kahinaan ka na ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo siya mapoprotektahan. Watchen, huwag mo na akong isipin. Bitawan mo na ako. Sinabi ko na kung walang pahintulot ko. Kahit ang langit ay hindi ka kayang ilayo sa akin. Kang Kyong. Aminin mo na, ang wasak mong puso bilang Panginoong Diyos, ay hindi kailanman mananalo laban sa puot ng 100,000 Diyos. Ngayong araw, akong anino mo. Ang siyang papalit sa iyo na tunay na may-ari. Ang anino ay mananatili lamang na anino. Iniisip mo ba na ang paglikha ko sa unibersong ito, ay umaasa lamang sa pag-iipon ng lakas? Ang tunay na kahulugan ng paglikha, ay hindi kailanman ang pagwasak, kundi ang muling pagbuhay. Ang hinihintay ko talaga ay ang gamitin mo ang iyong tunay na lakas. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na hindi kita kayang talunin? Dahil hindi kita mapapatay ngayon. Babalik ako sa nakaraan para patayin siya. Kapag pinutol ko ang simula ng inyong pagkikita, guguho ang lahat ng iyong kapangyarihan. Mamatay ka na. Subukan mo lang. Nababaliw ka na. Kung hindi mo poprotektahan ang iyong katawan gamit ang batas ng universo sa loob ng ilog ng panahon, ang iyong tunay na katawan ay lalamunin at tutunawin ng agos ng panahon. Ano naman kung tuluyan akong tunawin ng panahon? Kahit paburahin nito ang lahat sa akin, hinding-hindi ko hahayaan ng sinuman na baguhin ang tadhana ng paglapit niya sa akin. Kang Kyong, sa tingin mo ba ang ating tadhana ay pinagbubuklod lamang ng panahon? Sa katunayan, ako ang mismong sanhi at bunga.
Ang tanawan ng lahat ng bagay. Burahin ang pinagmulang elemento. Paano mo nabura ang sanhi at bunga na nangyari na? Sinasalungat nito ang pangunahing batas ng pagtakbo ng langit. Sabi ko sa'yo, ako ang nagpapasya ng mga patakaran. Ako ang katapusan ng lahat. Wu Chen, dumurugo ka na naman. Nasaan ang halimaw na yon? Maliit na sugat lang to. Ang huwad na yon, tuluyan ko nang itinapon sa tambakan ng basura at hinding-hindi na siya makakabalik. Babala, may natukoy na ilegal na nilalang mula sa ibang dimensyon. Simulan ng pagpuksa. Babala, matinding na pinsala ang batas ng sanhi at bunga. Nagsisimula ng gumuho ang pinakailalim na luikan ng langit. Simula ng huling proseso ng paglilinis. Muling pagsisimula at pagpuksa sa mundo. Gusto mo bang isama ang buong kalawakan sa iyong kamatayan? Isang bulok na programa lang na isinulat ko noon. At nagagawa mo pang magrebelde sa iyong Panginoon. Isagawa ang utos na burahin ang lahat. Target, puksain ang virus mula sa ibang dimensyon. Tanggalin ang batas ng pisikal na pag-iral. Isang hanay ng code lang na mabilis ko lang isinulat noon. Huwag mong pangaripang i-format ang iyong tagalikha. Babala, ang pangunahing kapangyarihan ng tagalikha ay nakatagpo ng hindi malamang harang. May gumagambala sa loika ng damdamin. Muling kinakalkula ang pinakamagandang solusyon. Nakalock na ang pinagmulan ng iyong emosyonal na ugnayan. Isagawa ang pagpuksa sa pinagmulan nito. Hindi kita hahayaang umalis. Huwag kang matakot, maliit na virus lang to ng computer. Hindi nito kaya akong patayin. Sinabi ko na sa'yo. Habang narito ako, walang sino mang makasasaktan sa'yo kahit kaunti. Huwag, pakiusap, huminto ka na. Naglalaho na ang katawan mo. Bitiwan mo ako. Ang kulit mo talaga. Sa mundong ito, ang programang makakapagpalaho sa akin ay hindi pa naisusulat. Babala, may natukoy na salungatan sa loika ng mas mataas na dimensyon ng nilalang. Isa ka lamang. Ang bagay na ginamit noon para mapanatiling buhay ang mundo. Isang backup na lakas lang pala sa likod nito. HMP. Akala mo ba talaga ikaw si Pango? Bilang pinakamataas na tagapangasiwa, idinedeklara ko na nagtatapos na rito ang talaan ng iyong pag-iral. Ang karangalan, kahihiyan, kayamanan, at panganib ng sanlibutan. Matagumpay ang muling pagsulat ng lumikha. Nalinis na ang kalooban ng batas ng langit. Babala, nawala na ang batayang kaayusan ng mundo. Ang kalangitan ng Jiusho ay nawalan na ng grabidad para mapanatili ang kalawakan. Natitirang oras. Nagsimula na ang countdown para sa kaligtasan ng mundo. Tinatayang oras bago tuluyang maglaho. 3 Shichen. Du Cheng. Masisira na ang mundo. Pinatay mo ang batas ng langit, masisira na rin ba ang mundong ito? Huwag kang matakot. Kung nagawa kong likhain ang mundong ito noon, wala akong pakialam kung itaya ko ulit ang buhay ko ngayon. Para lang gawan ka ulit ng bago. Li Wachen. Walang hiya ka, anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Kung mamamatay ka, kahit pa maayos ng perpekto ang mundong ito, anong halaga niyan para sa akin? Ayoko sa mundong ito. Ang gusto ko lang ay mabuhay ka. Patawad, Cheniyo. Ito ang aking tungkulin bilang may lalang. Ang huling karma na dapat kong harapin. Kalimutan mo na ako. Mabuhay ka ng mabuti. Gamit ang aking banal na kapangyarihan, muling nilikhain ang sansinukob. Babaligtarin ang pugon ng sansinukob. Kaya naman pala, ang hanggal na babaeng kasama ko noon, na nagising sa gitna ng kadiliman, ay walang iba kundi ikaw.
Jin Watchen, subukan mo pa akong hawakan muli. Mula sa araw na ito, ang buhay mo ay akin na. Napakasarap na sakripisyo ng sansinukob. Ang Panginoon ng Yantian Realm na wala ng puso. Ang pangangasong ito ay akin ang tatapusin. Noon, ikaw ang nagtatanggol sa akin. Ngayong araw, titingnan ko kung sino ang mangangahas na hawakan ng lalaki ko. Lumayas ka sa aming mundo. Ang batas ng pinagmulan ng buhay. Isang bagitong tulad mo nakakagising pa lamang, ay nagawa pang sugatan ng aking banal na katawang demonyo. May pagtatanggol mo siya ngayon, pero mapoprotektahan mo ba siya habang buhay? Sa ngayon, isa na lamang siyang walang silbing lalagyan, mas masahol pa sa isang karaniwang tao. At sa harap mismo ng iyong mga mata, ay unti-unti kong dudurugin at ngangat-ngatin ang kanyang kaluluwa. Hom Chen, manatili ka lang dyan sa loob. Palagi mo akong pinoprotektahan noon. Ngayon, ako naman ang tatayo sa harap mo. Hangal na bata. Sa tingin mo ba, si Kiyo mo na naglalaro sa buong universo at namuno sa loob ng 30,000 taon, ay umaasa lamang sa kristal na nasa aking dibdib. 30,000 taon na ang nakalipas. Nagtago ka sa labas ng ibang dimensyon, kaya hindi kita mahuli. Ngayong araw, sinadya kong ilantad ang aking puso at gumawa ng pinakamarupok na kahinaan sa buong universo. Dahil alam kong tulad ng isang asong gubat na nakaamoy ng dugo, ay ilalabas mo ang iyong mga kuko para sumugod. Baliw, nababaliw ka na. Ginamit mo ang pag-reset ng buong universo para lang maglatag ng patibong. Para lang palabasin ako. Sa pagsasama ng Yantian at Origin, nakakulong ka na ngayon na parang aso. Kahit na mamatay ako, isasama ko kayong mahulog sa kailaliman ng kawalan. Watchen, huwag kang matakot. Narito pa rin ang aking banal na kapangyarihan. Hanggat nabubuhay ako, ang kadiliman ng kailalimang ito ay hinding-hindi makakahipo kahit sa isang hibla ng iyong buhok. Aking sinta, sapat na ang iyong ginawa. Ipaubaya mo na sa akin ang natitira. Ha ha ha. Ang Panginoon ng Yantian at ang Diyosa ng Origin. Nang wala ang proteksyon ng 9 Provinces Heaven, mukhang dito lang kayo sa madilim na kalaliman ng kawalan. Makakapagmalaki ng ganito. Pero hanggang kailan? Mukhang sa araw na ito, ay sabay tayong mamamatay rito. Mamatay. Wala sa diksyonaryo ko ang salitang yan. Ang kalalimang ito ang aking kaharian, ako ang may buong kapangyarihan dito. Damhin mo ang kawalan ng pag-asa habang pinagpipira-piraso ka ng milyon-milyong hukbo ng demonyo. Lamunin ninyo sila. Emperador ng mga demonyo. May isang bagay kayatang nakaligtaan. Iniisip mo ba na nilikha ko ang siyam na lupain at nagtago sa marupok na sansinukob na iyon? Dahil natatakot ako sa inyo, sa mga daga na tulad ninyong nagtatago sa dilim. Nagtago ako roon. Dahil sa marupok na sansinukob na iyon. Kapag gumamit ako ng kahit kaunting lakas, ay madaling mawawasak ang buong mundo. Ang sansinukob na iyon ay hindi isang taguan para protektahan ang sarili ko, kundi isang cade ang inilagay ko sa aking sarili, para lamang protektahan kayo. Anong ibig mong sabihin? Ngayong natanggal na ang mga kadena ko, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay at walang hanggang kapangyarihan. Ay ito ba? Ito ba talaga ang buong lakas mo? Ikaw. Sinasadya mong magpahila sa akin dito sa kalaliman. Matagal mo nang alam kung nasaan ang tunay kong kinaroroonan.
Kung hindi ako papasok sa lungga ng kalaban, paano ko mapupuksa ang mga nakakadiring insekto na tulad ninyo? Mula sa inyong pugad. Ihanda ninyo ang inyong mga leeg, dahil narito na ako para ubusin kayo. 108 pinuno ng demonyo, pakinggan ang aking utos. Ipaandar ang dakilang porma sayo ng pagpatay sa Diyos. Durugan ninyo siya. Lumuhod silang lahat sa isang kisap mata. Ay ito ba ang tinatawag mong pag-ubos sa kanila? Napakadali naman yata nito. Masyadong marumi ang lugar na ito. Ayokong manatili rito ng matagal, bumalik na tayo. Maupo ka lang ng maayos dyan at panoorin mo kung paano ko sila uubusin. Dahil sa pananggalang kong ito, walang kahit isang patak ng dumi ang dadapo sa iyo. Ji-Wachen, sumusobra ka na. Akala mo ba ay nasayang lang ang 30,000 taon ng haring ito? Gacheng, mag-iingat ka. Buhayin ang kaluluwa ng aking sandata. Masamang tadhana. Isang larwang nilikha mo mula sa mga basura ng kalawakan na tinapon ko na, ay naghahangad pang sumalungat sa aking tadhana. Hindi maaari. Imposible ito. Ito ay kapangyarihang lumalagpas sa mga batas ng Gyusho. Dahil hindi ako kayang pigilan ng mga batas ng Gyusho. Wakas na ninyo, mga peste. Sa wakas. Natapos na ba? Tapos na, kay babaw mo naman, aking tunay na katawan. Isa lamang siyang hanggal na bantay pinto. Hahaha, itinapon mo ang puso ng dakilang Diyos. Sa lagay mong iyan ngayon, ano pa ang gagamitin mo upang supalan ng tunay na ako na may iisang pinagmulan sa iyo? Para lamang sa marupok na unibersong iyon, itinapon mo ang puso ng dakilang Diyos, habang ako naman sa kailalimang ito, ay lumamon ng pinakamatinding kasamaan sa loob ng 30,000 taon. Ngayon, ano pa ang ailalaban mo sa akin, ang buo at tunay na ako, ang malamon ng sarili mong anino na iyong itinapon. Ito ang kabayaran para sa iyong kahambugan, hahaha. Buo at tunay na ako. Isang hamak na basurang nagtatago lang sa kanal para kumain ng mga natirang dumi. At may lakas ng loob ka pang tawagin ang sarili mo bilang ako. Hindi ka nga buo. Ngunit hindi ka nag-iisa. Xiaobei, naghahanap ka talaga ng sakit sa katawan. Niken, gamitin mo ang aking pinagmulan upang maging puso mo. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Akala mo ba ang kasamaan sa kailaliman ng pinagmulan ng iyong lakas? Nagkakamali ka. Kung walang liwanag, saan manggagaling ang anino? Hindi maaari, paano magsasama ang buhay at ang batas? Sinasalungat nito ang loika ng paglikha. Kapag pinatay mo ako, ay katumbas na rin ang pagpapakawala sa kasamaan ng buong universo. Ang balanseng walang anino ay maglulubog sa buong universo sa ganap na katahimikan. Sasamahan ninyo akong mamatay. Watchan. Seliado na ang espasyo. Hindi na tayo makakalabas.
Kung hindi kayang mabuhay ng universo ng walang kadiliman, mula sa araw na ito, ako na mismo ang magiging kailaliman. Ji-Watchen, niloko mo ako. Nangako kang magkasama tayong mabubuhay. Bakit mo ako iiwang mag-isa? Umalis ka kung ang perpektong mundong ito ay kailangang kapalit ng kanyang buhay. Mas pipiliin ko pang ako mismo ang umasak sa mundong ito. Bakit hindi mo ako pwedeng pakasalan? Shenio, mabuhay ka ng mabuti. Ang nyebe sa tore ng Guanxing. Mukhang hindi ko na makikita pa. Nababaliw ka na ba? Sinong nagsabing pumasok ka rito? Lumabas ka. Hindi ba't sinabi mong ako ang tanging variable sa unibersong ito? Kaya ngayon, ang nakatadhanang katapusan na ito ay gagawin kong daan para sa ating kaligtasan. Magsasama ang liwanag at dilim sa isang walang katapusang siklo. Kung kailangan ng universo ng isang tambakan para maglaman ng lahat ng kasamaan, gagawa tayo ng isang daanan para umikot ito ng paulit-ulit. Ngayong araw, itatatag ang Samsara Prison. Watchen, nagawa natin. Mula ngayon, ang langit ng siyam na lalawigan ay pamumunuan na ng Heavenly Daw. At ang Netherworld naman ay babantayan mo. Sa wakas, pwede na ba tayong bumalik sa Guanxing Tower para magwales? Numero 75,271. Matagumpay na nalampasan ng langit ng siyam na lalawigan ang kapighatian nito. Nakumpleto na ang unang yugto ng ikot ng reinkarnasyon. Pinapahintulutan ng may lalang ng mundong ito na umakyat sa palasyo ng kalangitan upang lumahok sa digmaan para sa trono ng panahon ng lahat ng kalangitan. Sa loob ng 3 araw, kapag tinanggihan mo ang tawag na ito, ituturing ka naming isang naghihimagsik. Isasagawa na ang pagbura sa buong multiverso. Baguhang tagalikha, numero 5, 2, 7, 1. Bakit hindi ka pa lumuluhod para tanggapin ang batas? Ayon sa mga sinaunang tagamasid, sino mang may awtoridad, simulan agad ang proseso ng pagbura sa buong multiverso. Gusto mo kaming lumuhod, mangarap ka. Panginoon, sa mundong ito, tanging ang tabla ng labada ang karapat-dapat para sa iyong mga tuhod. Ang ibang bagay, ni walang karapatang payukuin ka man lang, kung wala ang aking banal na panukat. Ang basurang papel mong iyan, kakayanin ba nitong tanggapin ang pagluhod ko? Napakayabang mong mababang nilalang. Ang lakas ng loob mong punitin ang batas ng palasyo. Isang malaking kataksilan, isasagawa na ang pisikal at konseptual na pagbura. Sa buong kalawakan ng mga universo, sa mismong trono ng palasyo, sino mang bumangga sa babae ko, kahit pa siya ang Panginoon ng lahat ng mundo, hihilahin ko pa rin siya pababa mula sa kanyang trono. Ang pagkatunaw ng lahat, hampas ng pagwawakas sa kalangitan. Watchen, pinatay mo ang sugo ng Jiayin. Tiyak na hindi ito palalampasin ng palasyo ng kalangitan. Gagamitin nila ang buhay ng buong universo para bantaan tayong dalawa. Ang utang na ito, hindi mababayaran ng kamatayan ng isang hamak na utusan lang. Dahil nagpadala sila ng imbitasyon, pupunta tayo sa kanilang piging. Pero hindi tayo pupunta roon para makipag-agawan sa walang kwentang trono na yan. Pupunta tayo roon para pabagsakin ang buong palasyo. Isang baguhang tagalikha na kakalabas lang sa siklo ng reinkarnasyon. Ang lakas ng loob mong punitin ang batas ng palasyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang lakas ng loob? Tumingin ka ng diretso sa napakalawak na multiverso. Makinig ang buong armada. Simulan ng pag-charge ng dimensional cannon. Gawin silang parang basurang papel sa ikalawang dimensyon. Watchen. Napakadami nila. Kaya ba natin silang pigilan? Ipikit mo ang iyong mga mata. Masyadong masakit sa mata ang liwanag sa labas. At masyadong maingay ang tunog ng mga kanyen. Baka matakot ka. Hindi ako titingin. Bilasan mo nang tapusin yan. Gusto ko pang bumalik para magtsaa sa umaga doon sa Guanxing Pavilion. Malapit na ngang mamatay, nagmamalaki ka pa rin, paputukan na yan.
给本帅开炮！ Sa lawak ng dakilang San Sinukob. Nakalimutan niyo na ba kung sino noong araw? 这片虚空，当年是谁？ Ang nag-iwan ng unang bakas ng paa sa kawalang ito. Tanawan ng San Sinukob. Yuyuko ang kalangitan sa kamatayan. Oh! Sa isang iglap lang, pinuksa niya ang ikatlong sandatahang pandigma. Hindi ka lang isang baguhang tagalikha. Sampain. Ikaw ba si Ling Hao, ang pangalang binura sa kasaysayan? Mabuti naman at may kaalaman ka kahit papaano. Bumalik kayo at sabihin sa mga matatandang aso ng palasyo ng kailaliman na ang tronong ninakaw nila sa akin noong araw ay ako mismo ang kukuha pabalik. Hong Chen, aking hari. 我的王， Sa wakas ay naisipan mo rin iwanan ang naghihingalong mababang mundong iyon at bumalik sa aking piling. Dahil sa kutob ng babae, tinitigan niya ng mariin ang dalawa mula sa templo ng itinakdang tadhana. Hua Chen, sino siya? Hua Chen. Noong araw, para lang maranasan ang tinatawag na pagiging tao, tinanggihan mo ang pinakamataas na trono ng palasyo ng kailaliman. Ngayon, tapos ka na ba sa laro mo? 够了吗？ Iwanan mo na ang mababang nilalang na iyon na puno ng karma ng mortal na mundo. At bumalik ka na sa aking templo. Tayo ang perpektong kambal na nararapat mamuno sa libo-libong mundo. Ji Hua Chen, ipaliwanag mo nga ito sa akin ng malinaw. Sino ba talaga ang babaeng ito na walang tigil sa pagsasalita tungkol sa pagiging kambal ninyo? Ilan pa ba talaga ang mga babae mo sa labas? Gezu, inosente ako. Hindi naman talaga siya tao. Isa lamang siyang programang panlaban sa virus na itinapon ko noong araw. Sa basurahan. 程序而已。 Wala siyang puso. Kundi isang tumpok lamang ng malamig na mga panuntunan. At ang tanging tao sa mundong ito na buong puso kong minahal. Nalubos na nagpalambot sa aking puso, kung saan ang lahat ng liwanag ay naging banayad, at nagniningning para lamang sa nag-iisang tao sa aking harapan. Mula simula hanggang sa huli, ikaw lang talaga, ang tanging nag-iisa, sistemang tagalipol. Nilikha ako para sa iisang layunin, ang panatilihin ng kaayusan ng San Sinukob na ikaw mismo ang gumawa. Bakit? Paano mo nagawang? Pumanig sa isang hamak at duguhang nilalang mula sa ibaba, at itanggi ang mismong layunin ng aking pag-iral. Kung nalinlang ka nga niya, pipilitin kong burahin ng tuluyan ang maling kodigong ito. Hatol ng kaayusan. Pagbabalik sa kawalan ng lahat ng mundo. Subukan mong saktan siya. Pagbaliktad ng araw, ang tinatawag mong kaayusan ay isang simpleng burador lamang na basta ko lang isinulat noon. Ngayong araw, ako mismo ang gigiba sa bulok na palasyong ito. Tanawan ng sanglikha. Talam ng pagputol sa karma ng kalangitan. Ji Hua Chen. Sinira mo ang mga haligi ng kaayusan ng palasyong ito. Gising na ang mga pinuno ng kataas-taasang konseho ng palasyo. 已经苏醒了。 Ang malaking sakuna ng buong San Sinukob ay tuluyan ng dumating. Ayos na. Nalinis ko na ang lahat ng basurang nakaharang sa daan. Master, oras na para umuwi tayo at uminom ng tsaa. Uminom ng tsaa. Winasak mo na nga ang buong palasyo ng kalangitan. Tapos ngayon gusto mo pang bumalik para lang magwales, hindi ba huli na ang lahat? Kung ayaw tayong hayaang mamuhay ng payapa ng buong San Sinukob na ito, edi papatayin natin ang lahat ng haarang sa daan natin. At kukunin natin ang sinasabi nilang kataas-taasang trono, para agawin at gawin mong sarili mong upuan. Sige. Masusunod po, Master.